una sa lahat. Patulog na sana ang isang pamilya sa Cotabato City nang bigla silang may makita sa kisame, isang sawa. Agad humingi ng tulong sa mga tanod ng may-ari ng bahay. Nahuli kaya ang sawa? Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas Weekend. Budol Alert! Senior citizen na biktima ng emergency scam. Pinaniwalang nakabangga ang kanyang manugang kaya nahuthutan ng pera. Face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa bukas at sa Martes, sinuspinde ng DepEd dahil sa transport strike at matinding init. 3 araw na tigil pasada, di na raw uubra sa LTFRB. Mga tsuper na di susunod sa consolidation deadline pananagutin. Isa na naman barkong pandigma ng China umaligid sa pinagdarausan ng balikatan exercises. Mga nagtitinda ng ice cream, inuulan ng order ngayong sobrang init ng panahon. Sisilipin natin kung paano ginagawa ang Pinoy Sorbetes. At Julia Barreto nagsalita na sa unang pagkakataon tungkol sa pagbabati nila ni Bea Alonso. Nabudol ang isang senior citizen sa Quezon City. Pinaniwala siya ng scammer na may emergency ang kanyang kaanak para mahuthutan ng pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu, exclusive. Mangyak-ngyak ang 68 anyos na babaeng ito nang dumulog sa tanggapan ng pulisya sa Quezon City matapos siyang mabudol. Kwento ng senior citizen, may tumawag sa kanya sa telepono kahapon. Kasama raw nito ang kanyang manugang na nakabangga umano. Humingi ito ng pera sa matanda para raw pambayad sa nabundol na nag-aagaw buhay na raw. May iba pang pananakot na sinabi ang scammer sa biktima. Parang aligaga na ako talaga, hindi ko, kasi sabi niya duguan yung anak ko tsaka yung manugang ko. Ngayon sabi na sa pulis yung manugang ko, kung di ako makapagpadala ng pera, hanggang alas 5 na sila magsasara, hindi sila makakauwi. At yung manugang ko ikukulong, mga ganun ang sinasabi. Ay di ang ginawa ko, kumuha na ako ng pera, sarili kong pera. Sa pagkataranta, agad ipinadala ng senior citizen ang perang meron siya sa pamamagitan ng e-wallet. Umabot daw sa 37,000 pesos ang kabuuang halaga ng naipadala niyang pera. Huli ko na nalaman kasi parang natulala na nga ako. Hanggang sa dumating sila, hindi ko ano. Sabi ko, parang nung nakita ko ng anak ko, parang tulala na ako, wala na akong masabi. Ang ipinagtataka ng pamilya ng biktima, alam ng tumawag kung saan nakalagay ang kanyang pera. At kaboses rin daw nito ang kanyang anak. Sabi ko daw, Mama, nandyan yung mga pera sa drawer. May cash talaga, hindi namin maintindihan kung paano nila nalaman. Kasi ang sabi nung kausap niya, ito po ang sabi ng anak nyo, sinulat sa papel. Kuhanin nyo daw yung pera, nasa sobre, nasa drawer. Kaya yung mama ko, parang tuliro na siya, kinuha niya. Yung bunso ko, siya yung kasama ng mama ko sa baba na nagbilang ng pera. At siya ang nagpatunay na narinig niya yung boses ko. Ang modus na ito, tinatawag na emergency scam. Nagpapanggap ang mga scammer na may emergency ang miyembro ng pamilya ng kanilang biktima para makapanghuthot ng pera. It's either kakilala nila yung biktima, kaya alam nila na siguro dahil mabait din, dahil narinig ko na at alam niyang may pera siya. Nakita nila na ito ay pwedeng lukuhin at pagkakitaan. Siya ang nabiktima nila. Labis naman ang panghihinayang ng nabiktimang pamilya, lalo't may pinaglalaanan dapat sila ng perang natangay ng nambudol sa kanila. Ipong ko sana sa dibo ng anak ko. Sana lumaban lang sila ng patas, yung parang trabaho sila, tapos ang kasi nun yung trauma, yung sa magulang ko at sa mga anak ko. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng scammer na mahaharap sa kasong estafa in relation to cybercrime. Nagbabalita mula sa Frontline,
Ian Suyu, News 5. Arestado ang isang motorcycle taxi rider na sumasideline umanong pusher sa Quezon City. Ang niyaya niya sa kanyang racket, hindi niya alam na isa palang police asset. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Dahil po namin sa paglabag sa RA 916. Wala nang nagawa ang lalaking ito nang hulihin ng mga otoridad sa buy-bust operation sa IBP Road sa Quezon City kahapon ng madaling araw. Ayon sa mga pulis, niyaya ng suspect ang isang kakilala na bumalik sa pagtutulak ng droga. Pero ang hindi niya alam, isa na pala itong police asset. Nakuha mula sa suspect ang paketeng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos at ang motorsiklong gamit niya. Ayon sa mga pulis, namamasada bilang motorcycle taxi rider ang suspect at sumasideline sa pagbebenta ng droga. Galing daw sa Caloocan at Marikina ang mga drogang ibinabagsak ng suspect sa Commonwealth at Batasan sa Quezon City. May service po sana yung papahatid po yun kasi lagi sa Caloocan, kusan po. Hindi ko po alam na gano'n na po. So hindi mo alam na may droga pala? Hindi po. Sa Abukay, Bataan naman, arestado ang mag-live-in partner at dalawang iba pa kaninang madaling araw. Nakuha sa kanila ang mahigit 200 gramo ng shabu na may street value na mahigit 1.3 million pesos. Ang isa sa mga nahuli na si alias Oxy, itinuturing na high-value target at isang ex-convict sa kasong murder. Nahaharap ang mga suspect sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Nabagsakan ng poste ng kuryente ang isang tricycle sa Antipolo, Rizal. Patay ang pasahero nitong street sweeper habang sugatan naman ang driver. Nasa frontline na balitang yan, si Faith Del Mundo. Nayuping parang latag. Ganito katindi ang sinapit ng tricycle na ito matapos mabagsakan ng poste ng kuryente. Nangyari yan kahapon habang binabagtas ng tricycle ang kalsada sa Barangay de la Paz sa Antipolo City. Dead on the spot ang pasahero nitong street sweeper na napuruhan sa ulo. Sugatan naman ang driver na agad isinugod sa ospital. Ayon sa mga residente, pasado alas 6 ng umaga nang may pumutok sa poste ng kuryente. Parang may pumutok, parang malay, pero nahinto po yun. Parang tumagilid po ng 1 hour. Nilagyan nila ng harang at parang ma-aware yung mga dumadaan. Ang nangyari po tinanggal, bumigay na yung poste. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Meralco. Ano po talaga rason bakit bumagsak po yung poste? Sa ngayon po yung investigasyon, gagawin pa lamang po ng Meralco. Okay. Ang Meralco naman po ay lagi pong handang tumulong. No? Sa katunayan po yung aming legal department, dumulog na po dito kanina. Sa ngayon po, tumakbo na po siya sa police station at nakikipag-diskusyonan po doon sa ating mga victims. No? Napalitan na ang bumagsak na poste at naibalik na rin ang supply ng kuryente sa lugar. Kapag may nangyaring ganitong aberya, agad itong i-report sa Meralco 24/7 hotline. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Suspendido na naman ang face-to-face classes bukas sa lahat ng pampublikong paaralan sa bansa dahil sa matinding init. Naitala naman kahapon ang pinakamataas na temperatura sa Metro Manila sa loob ng mahigit 100 taon. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ibang klaseng init ba ang naramdaman nyo kahapon kung matinding tagaktak ng pawis ang inyong naranasan dahil yan sa all-time high na temperaturang naitala kahapon sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, pumalo sa 38.8 degrees Celsius ang air temperature kahapon sa Naiya sa Pasay City. Mas mataas lang ito ng bahagya sa naitalang record high na temperaturang 38.6 degrees Celsius noong 1915. Ang aktual na temperatura kahapon katumbas ng 45 degrees Celsius na heat index o damang init. Nasa danger level na yan na maaaring magdulot ng nakamamatay na heat stroke. Ayon sa Pag-asa, mas matinding init na ang nararanasan ngayon sa Kamaynilaan dahil sa malaking pagbabago sa rehiyon. Compared sa dati, itong Naiya medyo or more on sa Metro Manila, more on maraming sementado na yung area natin. So nakakakos din kasi yun ng mainit na temperatura po. Bukod sa Metro Manila, nakaranas din ng delikadong init ang bahagi ng Pangasinan, Cagayan, Cavite,
Catanduanes, Camarines Norte at Camarines Sur. Kung hindi na kayo makatiis sa kakapaypay, habaan pa ang pasensya dahil posible raw magpatuloy ang matinding init hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. Ngayon ay nasa may dry season pa rin tayo at usually yung matataas na temperatura pwedeng ma-record natin ang second half ng April o hindi kaya first half ng May po. Inaasahang makararanas ng 46 degrees Celsius na heat index ang Apari, Cagayan bukas. Matinding init din muli ang mararanasan sa Pangasinan, gayon din sa Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Catanduanes at Capiz. Higit 12 lugar naman ang makararanas ng 43 hanggang 44 degrees Celsius na heat index. Dahil sa tindi ng init ng panahon na sasabayan pa ng malawakang transport strike, sinuspindi na ng Department of Education ang face-to-face classes sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa bukas hanggang Martes. Ibig sabihin, asynchronous o distance learning muna ang ipatutupad. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Hindi na raw uubra sa LTFRB ang panibagong transport strike ng Grupong Piston simula bukas. Matapos ang deadline sa April 30, pananagutin na ang mga unconsolidated jeep na mahuhuling namamasada. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Piston at Manibela, tuloy ang laban. Wala na raw makapipigil sa 3 araw na tigil pasada ng Grupong Piston simula bukas, April 29 hanggang Miyerkules, May 1. Kabilang sa mga lalahok ang mga trooper at operator ng mga jeep na may rutang Mabini, Divisoria at Baclaran. Magsisimula ang kilos protesta alas 6 ng umaga malapit sa Baclaran Church bukas. Ito'y bilang pagtutol sa deadline ng PUV consolidation sa April 30 na itinakda ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibasura po yung PUBP South, ibasura nila. At tuloy-tuloy po ibigay sa amin yung 5 years na prangkisa na sa ganun, tuloy-tuloy po yung aming paghanap buhay, suporta sa mga mananakay at din sa amin din mga pamilya. Sa mga kasama ko, mga piston, ito na po ang pagkakataon natin para may paglaban natin yung kabuhayan. Pero ang 3 araw na transport strike hindi na raw uubra sa LTFRB. Pagkatapos ng deadline, babawiin na ito ang prangkisa ng mga operator na hindi nakapag-consolidate o sumama sa kooperatiba. Ituturing na talagang kolorum ang mga unconsolidated jeep, kaya huhulihin na sila at pananagutin. Pag nakita natin sila by May at namasada sila at wala po silang compliance sa government requirement, sigurado pong i-impound ho namin yung mga jeep nila. Wala na hong negosyasyon yan, automatic dadali na namin yung kanilang jeep, kakalag ka rin ho namin yan hanggang sa Tarlac o sa Pampanga, doon sa impoundment area namin. Sa pinakahuling datos ng LTFRB, higit 75% ng mga lehitimong operator na ang nakapag-consolidate. Ang mga operator at syuper na consolidated na, pero makikita pa rin sa transport strike, sususpendihin daw ang prangkisa. Pag nag-consolidate na yung tao pero nag-strike pa rin, sususpindi namin ang prangkisa. Yung mga talagang pasaway ang ayaw kung sumama sa programa ng gobyerno at sumama sa strike, total mawawalan na rin lang ng prangkisa. Yun namang lisensya ng driver ang hakabulin namin. Tila naging pangkaraniwan na raw sa LTFRB ang mga transport strike, kaya nakahanda na raw ang mga rescue bus sakaling magkaroon ng problema sa kilos protesta. Yung gobyerno naman, meron tayong interagency task force tungkol sa tigil pasada. Laging handa yan. Prepared tayo pag may mga ganitong event na ginagawa ng mga kasama natin sa sektor ng transportasyon. Magde-deploy rin ng mga pulis sa mga critical na area at maglalaan ng mga libreng sakay sa mga maaapektuhang commuter. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Gumagana na ang 4 sa 6 na cooling tower sa NAIA Terminal 3. Pumaliak kagabi ang ilan sa air conditioning systems ng Terminal 3 na biglang mag-shutdown ng 2 cooling tower nito. Ayon sa Manila International Airport Authority, puspusa na ang pagsasaayos sa mga nasirang cooling tower. Naglagay rin muna sila ng mga evaporative fans sa critical areas ng paliparan para mabawasan ang init. Humihingi naman na paumanhin ang pamunuan ng airport sa abalang dulot nito sa mga pasahero. Sisikapin daw nilang maging fully operational ang lahat ng cooling tower sa paliparan sa lalong madaling panahon.
Susunod, mahabang sawa bumulaga sa kisame ng isang bahay sa Cotabato City. Isa na namang barkong pandigma ng China namataan sa gitna ng balikatan exercises. At Pinoy sorbetes, mabentang mabenta ngayong tag-init. Paggawaan ng ice cream, silipin natin. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa sobrang init ng panahon, nagsisilabasan ng mga ahas para makahanap ng malamig na pagtataguan. Pero paano ba maiiwasang pumasok ang mga ito sa inyong bahay? Alamin natin sa report ni Laila Pangilinan. Nabulabog ang mga residenteng ito nang biglang meron silang makitang sawa sa bahay na ito sa isang barangay sa Cotabato City. Ayon sa isa sa mga residente, Huwebes ng gabi nang makita ng may-ari ng bahay ang ulo ng sawa sa kanilang kisame. Agad silang humingi ng tulong sa mga taga-barangay. Nahirapan ang mga tanod sa paghuli dahil sa pagpupumiglas ng sawa. Hindi nakita sa video pero nahuli rin nila ang sawa at na-turn over na ito sa tanggapan ng DENR. Isang sawa rin ang nahuli sa loob ng Ormoc City Senior High School sa Leyte noong Martes. Bumulaga ang ahas sa loob ng CR ng isang classroom. Agad na tumawag ng saklolo ang isang guro. Pero pagdating ng rescue team sa paaralan, nakasako na ang sawa na nahuli raw ng isang estudyante. Aabot sa higit 8 talampakan ang haba ng sawa at may timbang na halos 5 kilo. Ayon sa mga estudyante, maraming beses na raw may natagpo ang ahas sa naturang eskwelahan. Dinala ng mga rescuer sa tanggapan ng DENR ang nahuling sawa. Ilan lamang ito sa mga namamataang ahas sa residential areas sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon sa eksperto, may kinalaman daw ito sa panahon. We all know snakes are reptiles, so reptiles do not have the capability to regulate yung temperature nila sa katawan, yung body heat. Cold-blooded kasi sila. So pagka ganon, pagka masyadong mainit, talagang maglalabasan sila para maghanap ng mga lugar na kung saan makakapagtago sila at mas appropriate yung temperature for them. Pero may paraan daw para maiwasang makapasok sa bahay ang mga ahas. Kailangan panatilihin nating malinis ang ating kapaligiran, ang ating bahay. Kung meron tayo mga clutter or mga gamit na ipon-ipon sa isang gilid or yung mga bodega natin, baka kailangan linisin natin, tanggalin natin yung mga mapagtataguan ng ahas. Kung kunyari marami kayong daga, it attracts also yung mga ganitong klaseng hayop. Kung sakali namang matuklaw ng ahas, hugasan nyo lang po ng malinis na tubig at sabon, and then takpan nyo lang po yung sugat, huwag po nyong gagalawin, huwag nyo pong hihiwain katulad ng mga napapanood natin sa mga movies dati. So panatilihin lang po nating malinis and punta rin po tayo kaagad sa doktor. payo pa ng eksperto, huwag basta-basta lalapitan o huhulihin ang ahas. Makamandag man o hindi, mabuting humingi ng tulong sa mga kinauukulan tulad ng tauhan ng barangay, Bureau of Fire Protection at DENR. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Isa na namang barkong pandigma ng China ang pumaligid habang isinasagawa ang balikatan exercises. Hindi naman nagpatinag ang Pilipinas at Amerika at tinuloy lang ang pagsasanay. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Sa ika-4 na araw ng balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika, may bumungad na namang isang warship ng China. 6 nautical miles ang layo nito mula sa barko ng Pilipinas na BRP Ramon Alcaraz. Ang namataang barko ng China nasa loob ng ating exclusive economic zone. Ayon sa Philippine Navy, 50 nautical miles lang ang layo nito sa mainland Palawan. We have seen a Jiangkai 2 class guided missile frigate of the Chinese. The ship that we saw yesterday is an electronic warfare vessel, and this one is a frigate. It's a guided missile frigate. Sa kabila niyan, hindi naman daw ito nakitang balakid ng Philippine Navy sa ginagawang balikatan. Right now, they are not within our path
so they are not hazard to safety of navigation. Bandang alas 12 ng tanghali, bumaklas naman sa balikatan ang French Navy ship na Vendémiaire para magsagawa ng totoong medical evacuation para sa kanilang personnel. Sinundan naman yan ng maritime search and rescue exercises. Nagsanay para sa iba't ibang water emergencies ang BRP Ramon Alcaraz, BRP Davao del Sur at Barko ng Amerika. We will simulate a missing person at sea and all the participating ships will search for it. So it will test our interoperability in searching. Kada araw nagsasanay rin ang 4 na barko sa formation and steaming kung saan nahahasa ang mga Navy sa pagposisyon tuwing may pag-atake o kailangang protektahan ng barko. Sa dalawang magkasunod na araw, 3 Chinese war vessels na ang aming nakita simula nang pasukin namin ang 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito rin ang pinakaunang balikatan na ginanap sa labas ng Philippine territorial waters. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ngayong tag-init, isa sa mga mabentang pampalamig ang all-time favorite na Pinoy sorbetes. Pero ang kinalakihan nating dirty ice cream, totoo nga bang madumi? Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Ngayong tag-init, kapag kumalembang na si Mamang Sorbetero, takbuhan na ang mga tao. Ang sorbetes ni Kuya, masarap at swak na pampapresko. Ito yung tatawag ng Filipino ice cream. Only in the Philippines, ha? Hindi, ito pa rin yung malalamigan ka sa katawan. Hanggang Pwede sa apa, sa tasa, o kahit sa tinapay ang iconic na ice cream ng mga Pinoy. Pero bago yan ilako ng mga mamang sorbetero, dumaraan muna ang sorbetes sa metikulosong proseso. Sa isang munting pagawaan ng sorbetes sa Marikina City, todo kayod ang may-aring si Dran Reb. Umaga pa lang, handa na ang mga sangkap, gata ng niyog, gatas, asukal at ang mga pampalasa tulad ng avocado, mangga at tsokolate. Paghahaluin muna ni Dran Reb ang mga sangkap at saka sasamahan ng pinakuloang kasava. Gagamitan niya naman ito ng isang mahabang sandok na kung tawagin ay balukay. Pagtapos na sa paghalo, handa na itong ipasok sa freezer. At pagkatapos ng 15 minutong pagpapalamig, taste test na mga kapatid. Para iwas contamination sa sorbetes, pinagsuot tayo ng apron, ng guantes at ng hairnet. Ngayon ilalabas natin sa freezer na ito yung sorbetes. Kumpara nung kanina na may butil-butil yung mixture, ngayon totally smooth na yung lumalabas na ice cream sa freezer. At sabi nga nila may lasa na ang ice cream na ito. Kung tutusin, pwede na siyang kainin. Tikman natin ito. May lasa na nga, lasang gatas na mala vanilla. Mula sa higanteng kaldero, nililipat dito ang mixture, saka idaragdag ang mga flavor. At pagkatapos ng ilang oras, handa na ang Pinoy sorbetes. Para kay Dran Reb, sulit ang pagod. Higit sa kita, para na rin daw siyang nakatulong sa pagpawi ng init na nararamdaman ng kanyang mga suki. Without posting, meron na agad may mga order, pupunta sa bahay, nag-chat-chat, nagko-call, na minsan di na ma-accommodate kasi sobrang dami. Hiling naman ni Dran Reb, iwasan na raw sanang tawaging dirty ice cream ang Pinoy sorbetes. Kung makikita nila yung proseso, makikita nila kung paano pinaghirapan ng tao, paano ginagawa, mula umpisa hanggang matapos, hanggang tinitinda sa lansangan, sabihin nilang nila na sorbetes, Pinoy sorbetes na ice cream. Payo naman ng mga doktor, hinay-hinay rin sa pagkain ng sorbetes. Sapat na raw ang isang tasa nito kada araw para iwas diabetes. There's no such thing as good and bad food, only good and bad diets. So mahalagang malaman natin na walang masama or mabuting pagkain. At dagdag ni Doc, damihan ang inom ng tubig, lalo na ngayong tag-init. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Pumataw si LeBron James sa salpukan ng Los Angeles Lakers at Denver Nuggets sa Game 4 ng NBA Playoffs. Kumapit pa ang Lakers mula sa 3-0 lead ng Nuggets. 30 points lang naman ang ibinigay ni King James para hindi sila ma-sweep ni Nikola Jokic at ng Denver. Pinataob ng Lakers ang Nuggets sa score na 119-108
At sa Martes na, Game 5 kung saan magkakaalamanan na kung tuluyan ng tatapusin ng Nuggets ang serye. Tungo naman tayo sa East, bumawi agad ang Boston Celtics kontra Miami Heat sa Game 3. At si Jason Tatum ang umariba para sa Boston. Matapos niya magtala ng 22 points, 11 rebounds at 6 assists. Nagtapos ang laban sa score na 104-84. Sa Martes din, sila muling magbabakbakan para sa Game 4. Susunod, artist sa Baguio, lumilikha ng mga obra mula sa sinag ng araw. For parents, kanya-kanyang diskarte para malamigan ang pets ngayong sobrang init ng panahon. At aso sa Bolivia, trending sa agaw eksena niyang TV guesting. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Kung perwisyo sa ibang matinding init, sinusulit naman ito ng isang artist sa Baguio para makagawa ng mga obra. Kilalanin natin siya sa report ni Bea de Guzman. Tirik na ang araw. Hudyat yan para kay Jordan Bulanit Mang Osan na umakyat na sa kanilang rooftop. Time check, alas 12 ng tanghali. At dito tayo sa Roofless Art Studio ni Sir Jordan Mang Osan. Ito yung pinakatuktok ng bahay niya at dito niya ginagawa yung kanyang solar pyrography art. Ang salitang pyrography ay mula sa dalawang salitang Griego na pyro o fire at graphos o drawing. Sa madaling salita, ito ay drawing with fire. Kung ang iba, electric burning pen ang gamit sa pagbuo ng pyrography art, si Jordan, mano-mano at natural na lumilikha ng apoy mula sa matinding sinag ng araw. Gamit lamang ang kanyang magnifying glass. Kwento ni Jordan, bata pa lang siya nang mahilig siya sa art. Gustuhin naman niya ang ibang medium kagaya ng painting, salat naman sila sa perang pambili ng art materials. Siyempre, galing ka sa mahirap na family, wala kang pambili ng art materials. Kasi napakamahal mga penaning or acrylic oil. Sa hirap ng buhay, hindi na natapos ni Jordan ang high school. Maaga rin siyang sumabak sa paghahanap buhay bilang janitor at construction worker. Isinabay niya naman ito sa pagsali sa iba't ibang mga art workshop. At kalaunan, naging miyembro siya ng Baguio Arts Guild kung saan nakilala niya si Santiago Bose, ang kanyang mentor na nagpakilala naman sa kanya ng solar drawing. Hindi naging hadlang yun, kasi gusto ko maging artist that time. So ang inisip ko, yun na lang, na itinuro ni Santiago Bose na solar burning ang ipagpatuloy ko para less expenses. 25 taon ng solar artist si Jordan. Bagamat matipid ang napiling sining, kailangan naman ng tiyaga at mahabang pasensya para rito. Ay, sir, kapag binababad ko siya, mga 10 seconds, wala pa rin no? Hindi, meron na yan? Actually meron na rin Ihanap mo lang yung yan. Hanapin mo lang yung pinakamaliit na point. So, hindi siya pwedeng ipapatong mo lang siya, no? Hindi siya Meron siyang distance. Ito, sir, yung ganito kalaki, gaano nyo to katagal ginagawa? Hindi mo rin masabi. Depende sa weather. Depende sa... Kasi hindi mo siya matansya dahil minsan may araw na walang... So, grabe yung dedication. Yung oras talaga to, sir, no? Sorry to say na kahit nainis yung mga iba sa init ng araw, pero ako... galak naman ako. Dahil yun ang kailangan ko Yun ang kailangan ko, yung sinag talaga ng araw. Sa ngayon, sinusulit ni Jordan ang mainit na panahon para makalikha ng artworks para sa kanyang exhibit sa darating na Disyembre. Hindi lahat ng panahon ay maaraw, pero kailangan maghintay ka at ituloy pa rin. Sa panahong natatakpan naman ng ulap ang araw, ginugugol ni Jordan ang kanyang oras para sa sketching at paggawa ng wooden canvas. Bea de Guzman, News 5. Challenge sa ating lahat ang matinding init. Pero hindi lang tayong mga tao ang may diskarte to beat the heat. Pati ang ating furry friends may kanya-kanyang gimmick. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan.
Taktak ang pawis. Hindi mapakali. Naaaburido. Yan ang eksena ng marami sa atin ngayong sobrang init ng panahon. Pero akala nyo ba kayo lang ang init na init? Ay, sobrang init na naman. Sino kayang nagbukas ng oven dito sa Pilipinas? Hindi na nga ako kumikilos dito para hindi ako mainitan. Kakabad trip, ayoko pa namang maligo. Ang asong ito, kahit buwisit sa init, pagkain pa rin ang nasa isip. Ang init. Chimken? Pero ang fur baby na to, time out muna sa chimken. Dahil ang trip niya these days, ice treat, refreshing. Feel naman ng cute pets na to ang summer vibes, kahit na sa garahe lang ang outing. Ang Shih Tzu'ng ito, banyo queen muna ang peg para magpalamig. Sis, ba't ka dyan natutulog, sis? Panahon ngayon. Ang ibang pets na init, sa aircon kumakapit. Ang init ng buga nitong electric fan, hindi pa rin binubuksan yung aircon. Hindi makuha sa tingin pa video pa. Ang Team Lusog ng Santa Maria, Bulacan, okay lang daw na magsiksikan sa iisang kwarto, basta may aircon. Kasi hindi kaya sa baba, ma'am eh. Kaya tiis-tiis na lang siksikan kami dito sa loob. Hindi naman din po sila magulo, kaya okay lang. Tsaka masarap po talagang kahit na dagan-daganan ka, siksikan kami. Okay lang, mas masarap po sa pakiramdam. Kapag nasa sala naman, hindi lang basta electric fan ang nakatutok sa kanila. Hindi ma'am, ginawa ko yung aircon, ay yung electric fan nung improvised na yung may yelo para mapresko-preskohan po kami, lalo na sila sa baba. Always remember, huwag pababayaan ang inyong pets dahil sila ay man's best friend sa init o lamig. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Ito naman, pasintabi lang po sa mga kumakain. Agaw eksena naman ang isang aso sa Bolivia matapos itong dumumi sa isang live TV broadcast. Dinala sa set ang aso para sa promotion ng pet adoption. Pero laking gulat ng anchor at ng crew nang bigla itong magbawas sa ibabaw ng lamesa. Napahinto sa pagsasalita ang newscaster at binigyan siya ng tissue paper ng kanyang co-anchor. Susunod, Julia Barreto ibinahagi kung paano nalampasan ang kontrobersya sa hiwalayan nina Bea Alonzo at Gerald Anderson. At mga netizen na walang aircon, para-paraan para magpalamig. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Nagsalita na ang aktres na si Julia Barreto kung paano niya nalampasan ang kontrobersya sa hiwalayan noon ni Bea Alonzo at Gerald Anderson. Sa isang episode ng Tony Talks ni Tony Gonzaga, ibinahagi ni Julia na inako niya ang responsibilidad sa nangyari. Aminado ang aktres na may nagawa siya na ikinasakit ng iba. Pero muling iginiit ni Julia na hindi sila magkarelasyon ni Gerald nung maghiwalay ang dalawa noong 2019. Noong nakaraang buwan lang nang makita sina Julia at Bea na masayang nagbabonding sa isang event. Personally, I'm sure na may naging role ako in somebody else's pain, in other people's pains. It's sad. Paano ka nag-heal? I took accountability. Hindi naman pwedeng everybody just hurt me. I'm sure there's some people that I hurt along the way. Niggy Andre, may tanong ulit ako sa inyo. Lalo na ngayong panahon ng tag-init mahilig ba kayo mag-DIY? Ano yung mga ginagawa niyong pampalanig na kanya-kanyang diskarte? Ako, snow cone. Snow cone? Oo, durog na na yelo. And then, alam mo yung juice, gawin mo siyang konting-konting tubig, tapos gawin mo syrup. Okay. Ikaw, Andre? Ako, parang ganun. Pero nung bata pa lang ako, hanggang ngayon, ice candy. Nilalagyan ko ng tsokolate, nilalagyan ko ng juice, supot. Lagay mo sa freezer, malamig. Ako, lahat ng drinks ko, de yelo. Tapos pag naubos na yung drinks, ilalagay ko dito yung baso. Malamig.
Pwede. Sakto, di ba? Kasi ngayon tag-init, lalong lumilitaw Ano ba ang yan? pagiging maparano nating mga Pinoy. Ang ilang netizen, ibinida ang kanilang DIY air coolers. Panoorin natin yan sa report ni Mon Gualvez. Dahil sa sobrang init, ang ating mga kapatid online, kanya-kanyang gimmick. Ang panahon na maalinsangan, paano nga ba matatakasan? Dahil parang apoy na raw ang ibinubuga ng electric fan ni Kuya, gayahin daw ang style niya. Kinabitan niya lang naman ito ng nagyeyelong bote ng tubig para ang kanyang tulog, presko at mahimbing. Kung gusto mo namang i-level up ang pagpapalamig, narito ang isa pang life hack. DIY aircon na ang gamit lang ay power bank at 2 electric fan na sinuksok sa icebox. Cool na cool ang siesta ni na mommy at baby. Kung mabilisan naman ng DIY na hanap mo, ang inyong electric fan, sabitan na lang ng yelo. Talo-talo na to! Sa tindi ng init ngayon, kanya-kanyang diskarte ang labanan. Kahit mga lumang gamit na pinagmekos-mekos lang, basta mapreskuhan, ikaw nyo na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mabilis talaga mga Pilipino, no? Iba. Gagawin ko yun. Yelo sa electric fan. Tama. Kasi sa totoo lang, minsan mainit na yung buga ng electric fan. Dahil mainit din yung Tama. Ganun din. At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.